Pinakataratak sa isip na or tatatak sa puso't isip mo. Kasi lahat to alam. So, Mateo po. Kasi ang favorite ko talaga pag hindi Mateo dyan eh. Or Efeso po talaga favorite verse ko. Pero, before ko sila yung favorite verse ko, sila yung tuturo ko. Pero sa mga siguro sa mga susunod na, iba naman. Like Genesis, like kung paano ginawa ni God yung world. So, madali lang ko yan. Kung baga, sabi ko ako sa inyo is magkaroon po tayo ng mga devotions na pang-araw-araw. Ito ginawa po natin biglain. Kasi pag binigla natin para maano tayo, pinabukas tatapunan eh. Kumbaga like wait, other day, one verse, mga ganun lang. So ang process, ano to eh. So ito pong verse ko is pang one week ko po talaga to. So ito po yung mga, ito rin po kasi yung mga tinuro ko. Yung mga evening watch, yung evening watch talaga po tinuro ko. Pero sa, ano po, sa Saturday, or sa linggo po pala, next week, so next week po pala ako po kasi mag-share po sa ating yung fellowship. Kumbaga po yung isa sa mga mag-word. So, gusto ko po ituro sa inyo itong sa Mateo chapter 6, verses 5 to 15. Verse 5, kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga kunwari, mahilig silang manalangin na katayo sa mga sinagoga at sa mga kanto upang makita ng mga tao. So yan. So tayo po guys, paano kayo pariba tayo? Parang gusto nyo bang lang ba ipakita sa tao na nag-pray tayo? Gusto nyo lang ipagmukha sa kanila na banal ka lang? Gusto nyo ipagmukha sa kanila na nag-pray ka lang dahil parang masabi sila? Kayo po ba tayo? Paano pag nag-pray po ba kayo? Kasi may mga tao na nag-praise, gusto nila mapakita nila yung talent nila. Gusto nila ipagmukha na kaya nila mag-pray sa harapan ng maraming tao. Pero kayo tayo, tingnan. Kung pag-pray po kayo, ano po yung parang, kasi minsan pagkasasalan, di ba, meron po nagsasabi na, uy, galing-galing po na mag-pray. Kung baga sinasabi ko po na, tinitig ko, isa, sa Diyos po lahat ng pag-pray. Kung baga, ganun lang. Di ba pagka naman, naririnig nyo akong mag-pray, laging thank you. Parang wala naman siyang Lord, bigyan nyo akong ganito. Laging pasasalamat sa lahat ng mga pagkakataon at biyaya. So, sabi dito sa verse 6, ngunit kapag nananalangin ka or kayo, pumasok ka sa isang silid at ang iyong ama pumasok ka sa isang silid at isara mong pinto. Tsaka ka manalangin sa iyong ama na hindi mo nakikita at ang iyong ama na nakakita ng ginagawa mo sa lihim nang siyang magbibigay sa iyo ng gantimpala. So dito is parang kaya sa tayo iba yung feeling o iba yung pakiramdam pag kami kasama. May nag-pray tayo dito sama-sama tayo. Is iba yung feeling. Tama po ba yun? Tama ba yun tayo? Pag nag-pray tayo sama-sama, iba yung feeling ko. Iba yung feeling. Pero kasi iba yung feeling para nag-pray tayo na mag-isa. Nag-pray tayo mag-isa sa kwarto, iba yung feeling nun. Kasi hindi mo mapapansin na luha ka na pala eh. Hindi mo mapapansin yun. Hindi mo mapapansin na mamaya iiyak ka na pala. Ang baga, yung ipag-ayak na yun is ito yung parang symbolize na nag-aano kayo, na kung pag humingi ka ng kapatawan, or parang humingi ka ng pasasalamat. Yung mga ganun. So dito naman, na story tayo mga sa lupa. Kung baga sila sabi ko, is ito yung parang ano natin, yung, kung baga yung kilos or galaw natin. Sa lahat po may kayamanan tayo. Kasi naman, tayo po tayo, sa lahat po is meron tayong kayamanan. So, tingin nyo lang po. Wala siguro, kuya. Pero ang pinakasigpis meron. Yung kayamanan na yun is ito po yung buhay na walang hanggan. Di ba nga po sabi sa Efeso chapter 6 verse 1 to 3 na yung sa magulang. Yun yung regalo niya na. Yun po yung regalo. So yun din yung kayamanan na makukuha natin kung inali natin yung buhay natin sa ating Panginoon. So anyway, tulog na ba lahat? Tulog na, gusto pa. Are you listening? Listening guys? Applause. Okay? Di pa tayo tapos. Okay, so tapos na tayo sa faith. Medyo light lang na. Baka hindi nila ma-observe. So, tapos na tayo sa faith. So, ito po kasi tayo, bilang po sa mga bata. Alam po si mga bata, share na po siya to research. Yung baga itong share sa ito is for mga katekra po. Kasi ito po kasi mga bata is meron na sila doon sa church, kasama na po namin sila. So I know na kung ano po yung knowledge na ano nila na nakukuha. Pero itong aking sinashare list, ito po yung kung ano yung sa ating mga katekra na yan. Basta, hindi lang po nila lahat. Pero
Ito yung pinaka-share ko po nung Thursday. Ako kasi nagturo nung influence Thursday. Ito po yung sa lahat ng devotion ko na ginawa. Ito yung parang pinaka-gusto ko. Or ito yung parang lagi ko, hindi naman wala sa isip or lagi kong pinabasa. Bago na, paano tayo mag-pray? Alam mo na yun, kasi diba tinanong ko sa iyo. Paano ba tayo mag-pray? Kayo ba tayo? Meron ba tayong mga sinusunod na, kunyari? Adorable, kumbaga, so kung ba tayo mga gano'n ba? Kumbaga, basta sa akin ang gagaling sa puso. Yung hindi siya, di ba may mga prayers na parang ganun. 11. Sapagkat patid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo. Mga plano hindi ninyo ikakasama, kundi para sa ikabubuti. Ito yung mga plano na dudulot sa inyo ng kinabukasan punong-puno ng pag-asa. So imagine, yung plano po natin kasi is baligo-baligo. Alam niyo ba yung kung paano lumangoy isda? Di ba pag yung mga isda pa ganun? Kung yung palipit na lang o yung portal is baligo-baligo. Kumbaga yung plano natin Diyos, alam yung stick na hindi nabubuan, hindi na babali. Alam yung bayabas. Di ba kahit parang natin hindi nababali yun? Pero na lang kung sasadyain natin. Sure, that's the God's plan na pagka example natin yun, yung plan natin is yung parang isda na lumalawag sa dagat na baligo-baligo. Gets nyo ba? Tapos yung ata naman yung plano naman ng ating Diyos is ito yung plano na makakabuti para sa atin. Na walang sino man nakapag-debug neto, or sabi nga, is walang sino man na pwede umagaw sa kakayahan mo or sa talento mo. So dahil dyan, tutuloy na tayo sa ating pinaka-main na topic sa Mateo chapter 21 verse 22. Ano man hingin ninyo sa pananalangin na tatanggapin ninyo kung nananalig kayo. Lahat ba tayo ito is nananalig? Or sumasampalataya? Or naniniwala na lang? Is pinakamababaw? All of you guys is nag-share ko. Hirap. So, basta guys naman ng lahat kasi so kayo ba, naniniwala ba kayo mga katriga sa Diyos? Of course, naniniwala tayo. Pagka sinabi natin, kayo ba tayo? Pagka sinabing God or Jesus, ano yung unang papasok sa isip natin? Creator of all. Creator of all. That's the first half, sabi ng Genesis chapter 1 verse 1, yun yung mga kwento doon. Kasi yung Genesis po, mahaba po yung kwento eh. Hindi ko na po isa-isa, sobrang haba. Kung gusto niyo pa pag-usapan natin sa mga susunod na kabalata, or siya, so, next Sunday na. Next Sunday po, gusto niyo na malaman kung how God create the world. So, next part dito is, ako po kasi pag sinabing Jesus or sinabi natin God, ang unang papasok po sa isip ko kasi is, kasi God po yung sumuko ng buhay na para sa atin. Di ba sabi ko po sa John 3:16 na binigay niya kanya kain sa isang bugtong na anak upang kung sino sa palataya sa kanya, hindi papahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kung bibigyan tayo ng sakali na pagpinagkatiwalaan tayo, sa atin kasi yung mga magulang natin pinagkatiwalaan sila. Ano yung pinagkatiwala sa kanila ng Diyos? Anyone? Dapat sumagot. Ano yung pinagkatiwala ng magulang? Sa magulang pa, sorry. Sa tingin mo kayo, ano yung pinagkatiwala ng sa magulang? Yung nanay ni Lord yung buhay niya. Para sa kaligtasan natin. As kay Lord, ganun din sa anak nila na ingatan nila, like, kung ano yung tinuro sa kanila ng Panginoon, i-share nila sa magiging generation nila. Sabi nga ni Kelvis, isa yung natin is about sa sinabi ko yung parang inaalay na ating Panginoon sa ating mga magulang. Is ito yung kanilang mga anak. Sabi nga sa mga Kawikaon chapter 22 verse 6 na ituro sa bata ang dapat ng lakaran upang sa kanyang paglaki hindi niya ito'y malilimutan. So, pagka kasi sa hukuman, di ba? Sa hukuman. Pagka nagnakaw pa tayo lahat dito, sasabihin pa yung mabuti natin ginawa sa hukuman. Nagnakaw pa. Lahat tayo dito makasalanan. Taas ang kamay ng hindi makasalanan. English na. Guys, raise your hand if you're not, you're not making mistakes. Sheesh! Ako. Hindi na ako tayo, you're a sinner. Yeah, sinner. Gusto yun, gumagawa ng kasalanan. Yeah, lahat tayo dito is pakasalanan. So wala dito na ako banal ako, hindi ganito, Kumbaga lahat tayo is perfecto sa mata ng Diyos. No one's perfect. Mayaman ka man, mahirap ka man, kilala ka man, sikat ka man, hindi ka man kilala or spotlight tayo sa harap ng Diyos. So di niyo ba
ba si Elon Musk is katumbas ko siya sa harapan ng Diyos? Do you think? Elon Musk is katumbas ko siya sa mata ng Diyos? What do you think? Kayo? The answer is yes. Why? Because, kasi sa mata ng Diyos is pantay-pantay tayo lahat. We're even. Pero kung sa mundo kasi, kasi na po natin pinag-arap natin sa mundo, is hindi po talaga, wala pa kasi kalikingan ni Elon Musk. Totoo yun. Si Elon Musk mayaman, totoo yan, mayaman na siya. Kung baka pagpinapumpara kami is wala. Siguro dito ako siya, nandito na. Pero sa mata ng Diyos, kung dito siya, ganyan na rin ako. Pantay lang kami. Walang higit kahit sino pa yan. Ikaw ako, sa mata ng Diyos, parehas lang tayo. Ikaw ako, sa mata ng Diyos, parehas lang. Ikaw tsaka siya, parehas lang tayo sa mata ng Diyos. Walang, kasi meron kasi dito mga tao na moral. Hindi ko naman lahat, pero may mga tao na mayayaman. Ano kayo, bonus ka na kung mayaman ka na, matalino ka na, may word of wisdom ka or word of God ka pa. Kung baka may mga ganun ka, napakasarap sa feeling. What matters most is your heart. Kung baga kung tayo kasi is parang pinapaan natin kung pagka pinapaan ka sa mundo at pagbiyabihan kilala yung Diyos is kayabangan, walang pagkakumbaba. Ito yung isa kong verse, ito sa ano ito eh. Hindi ko dapat i-share pero nasa ano pa siya, Wednesday Devotion. Kasi ako po kasi may mga anti-Tuesday Wednesday Devotion. So nasa Wednesday Devotion ko po sa, ito mas mga taga-Efeso, chapter 4 verse 2. Kayo'y maging magkumbaba. Mahinahon at matyaga, magmahalang kayo at magpasensya sa isa't